the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Gemini? Kamusta ang puso? Kamusta ang mga desisyon? Okay, remind ko lang uli kayo, hindi po ako magdo-door-to-door sa inyo kung may nagme-message sa inyo. Hindi po ako yan. And if you notice na fake account, paki-help na lang akong i-report. Ang nag-iisa at legit na account natin, isa lang ang fina-follow ko, which is yung backup account natin, kay Angeles 11. Okay? Para sa ating mga crystals, nakasale tayo hanggang end of March. So, avail na hanggang nakasale pa, Gemini. This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Okay, para sa ating mga crystals, lahat ng ating crystals ay blessed, cleansed, and ritualized by the enlightened guide. Authentic, high quality ang ating mga crystals at may orasyon. Alright, the High Priestess. You're being quiet. You're trying to get in touch with the divine. Nagpe-pray ka. Ano ba talaga yung mga tamang gawin? Naka-align ka ba? Okay? Nagkakaroon ka ng alone time for you to connect with God kasi gusto mo ng realignment sa buhay mo. You want victory. Matagal mo nang pinaplano to. Marami kang iniisip kung paano mo makuha yung dreams, yung goals mo. Kaya you're trying to be quiet for now. Meron ka ring mga inuumpisahan, meron kang mga plano, pero sabi mo hindi mo muna sasabihin kasi parang nababadjuju, na i-evil eye kapag kinukwento mo agad. Okay? Mga Gemini pa naman, excited yan, no? Mahilig magkwento ng mga bagay na masaya, you're excited about. So right now, I feel natututunan mong maging tahimik muna kasi may mga taong inakala mong masaya para sa'yo o susuporta sa'yo pero hindi. Okay? May mga bagay na naudlot yung pagbibuild mo because of like being so excited because naikwento mo agad. So I feel this is na bad juju. Okay? Nagkaroon ng decision ang feminine here na to be grounded sa reality. Okay? May nakakausap ka, sabihin natin trabaho, job offer, business offer, mga kasama sa trabaho. If you feel na too good to be true, hindi ka naniniwala. Whether this is business or love connection. This is pag-uusap. Meron kang gustong kausapin na parang may sama ka ng loob, may resentment, at sabi ng feminine ay parang gusto niyang pag-usapan ang bagay na to. Para lang matanggal yung bigat na nararamdaman mo. Nagkaroon ng revelation, may mga truth na lumabas, chismis, okay, usap-usapan, and the masculine feels defeated about kung ano man yung lumabas na news na hindi maganda at hindi favorable sa masculine. I can see here na nagkaroon naman ng equal give and take, pero hindi nakuha yung ano ba talaga yung love language, how you want to be loved, okay? Sabi nung isa, binigay naman niya lahat, but it feels like may misunderstanding sa love language kasi it's like loving a rabbit pero binibigyan mo siya ng finest steak. How could the rabbit appreciate the finest steak kung gusto niya carrot? I mean, the masculine or the feminine, your person could be like making a full effort, kaya lang hindi naiintindihan yung love language mo. Baka naman gift ng gift, tapos baka love language mo is just quality time, you know? Or it could be like, bigay ng quality time, pero like, gusto mo naman, gift, okay? Or acts of service, whatever. It feels like, sabi ng isa, ginawa naman niya lahat. Pero hindi na-appreciate ng other person kasi hindi yun yung love language niya, okay? Sabi ng isang person, anong binigay? Parang, tinanggap daw niya yung bare minimum sa relationship na to. So, may malaking disconnect sa connection na to. May sadness here, sabi ng feminine, kasi parang may dishonesty sa side ng masculine. Sabi naman ng masculine, marami siyang plano about this connection. Do alam niya na nagkaroon ng disagreements, okay, sa relationship. Sabi ng feminine, if hindi ready yung masculine, then sabi niya, magkakaroon na siya ng new beginning or hindi na niya hihintayin pa kung kailan magiging ready yung masculine. I feel napapagod na yung feminine sa kahahantay kung kailan magmamanifest or magmove forward ang relationship na to or kung kailan magiging mas seryoso or mas committed si masculine here. Okay? Pero sabi ni masculine, ito na yung best niya. Ano ba yung gusto mo? So I feel kailangang mag-usap heart to heart. Okay?
The reason for the reading here is nagpapakiramdaman ano ba talaga yung gusto, maraming assumption, because hindi napag-uusapan ng mabuti ang mga situation. Sabi ng masculine, ano ba talaga yung gusto mo, feminine? Kasi sabi ng masculine, willing naman siya to meet you halfway. Sabi ng masculine, willing naman siyang ayusin to. Kaya lang, may mga definition yung masculine about long term. Baka yung relationship na sobrang long term ay hindi naman ganun pa ka-ready yung masculine. At sabi niya is masyadong nagmamadali. Okay? It's like halimbawa, official, girlfriend, boyfriend. Sabi ni masculine, okay na yan, official naman tayo. Sabi ni feminine, gusto ko na engagement, gusto ko live-in na, gusto ko pakasal na next year, something like that. So, para kay masculine, okay na yan, kilala ka ng family ko, nahe-help kita, you know, kung ano man yung naibibigay na help or, you know, na love ni masculine, para sa kanya enough na yun for now. Pero the feminine is like expecting and asking for more. So, ibig sabihin, the level of readiness medyo hindi match, kaya nagkakaroon ng tampuhan. Recent past, sabi ng mga Gemini, parang wala mo na siyang plano, gusto mo na niyang tumahimik, gusto niyang magpahinga. It feels like stressful ang situation. Naging defensive din kayong dalawa because both of you want to be heard. Kaya lang, may energy of like, naka-block sa inyo yung ego na parang, for the longest time, inintindi kita, ako naman yung intindihin mo right now. Parehong ganun yung katwiran, kaya walang gustong makinig at umunawa right now. You trigger each other's emotions. Okay? So, may prayers and manifestations here. Sana naman daw, yung person ng mga Gemini ay maging mas considerate. Sabi ng Gemini, ano ba yan? Masyado na akong nagbigay, napapagod na ako. Napapagod na daw siyang maging selfless. Masyado daw pabebe ang person. Sorry. Masyado daw naging pabebe ang person, mga Gemini. Okay? But I feel may misunderstanding because yung level of readiness magkaiba. Nagdala ng sadness, because nahirapang magkasundo. And right now, I feel na pareho kayong ina-isolate mo na nyo yung sarili nyo. You're trying to step back at makapag-isip ano ba talaga ang gusto nyo para sa connection na to. Because both of you feel defeated na nahihirapan kayong magkaintindihan. Okay? So right now, sabi ng mga Gemini, okay, nakakalito, kung ano man yan, may confusion sa part ng Gemini. Ano ba talaga yung gusto niya? But sabi niya kasi if ever na mag-decide at mag-commit siya, gusto niya ng may victory. Okay? So may confusion for now. Ano ba talaga yung gusto? Ganyan ba talaga kadami ang mga responsibilities daw? Ang person ng mga Gemini, hindi pa totally get over, energetically attached, emotionally attached pa rin sa mga Gemini. Pero sabi ng feminine, parang hindi naman daw reliable yung masculine. Pero hindi pa nakaka-move on ang feminine. Sabi rin ng masculine, parang masyadong madaming checklist ang kanyang feminine, no? Kaya nahirapan din siya to meet the feminine's standards, okay? Para magkaroon ng harmony ang relationship, Madagascar Rose Quartz, the pink crystal. Meron din tayong amethyst crystal for mental clarity and stronger connection sa divine. Okay? Lahat ng crystals natin, high quality, blessed, cleansed, and ritualized by the light and guide. Alright? So, I feel merong parating na pag-uusap. Okay? But may fear and doubt ang mga Gemini. Sa connection na to, how ready ba daw talaga yung masculine? Kasi parang nag-enjoy pa ng pagiging bachelor. Okay? Kaya ba daw talagang mag-commit 100%? Kasi may energy dito na sinubukan naman daw mag-usap at sinubukan naman daw isabihin, no, i-express kung ano yung mga expectations and love language. But parang someone is like napapagod na, may mga resentment na din because someone like tumaya ng buo but hindi pareho, no? Someone feels na tumaya siya ng buo, fully committed, but the other person is like going with the flow pa rin. So, someone feels hurt here. So, ang
until the end of June, both of you would try to manifest ano ba talaga yung gusto nyo for the relationship. But kung ano yung mga expectations ng Gemini at ang iyong person, maaaring ma-disappoint kayo sa isa't isa. But gagawin nyo yung tamang decision, what you feel that is right for the relationship. May nakikita akong tower moment, ending a new beginning para sa inyo until the end of June. Hindi ko nakikita na magbibigay ng hard work or effort sa relationship na to. Kaya itong soul connection na to ay nandun pa rin yung disharmony. Also, I don't feel na ready ang mga Gemini for this relationship. Or hindi pa nakikita ng mga Gemini na ito na talaga yung person na wish fulfillment. Okay? May hinahanap pa. Until the end of June, may nakikita ako dito na ending. May hinahanap pa, no? Hindi pa sure ang mga Gemini kung ito na ba talaga yung gustong makasama. Hindi ka pa sure kung ito na yung person mo talaga. Because of the disagreements, meron ka mga iniisip kung what if, no, ganito talaga yung ugali ng person mo, kaya ba talaga? Ganito ba talaga? Or meron bang someone out there na mas kapareho mo ng ugali para hindi ka nahirap mag-adjust? Which is, you know, that's a better decision. Kasi ang hirap naman talagang magbago at mag-adjust. Halimbawa, yung isa, social butterfly, outgoing, tapos yung isa, homebody. So, paano ba kayo magkakaroon ng bonding if yung isa gusto lagi nasa labas, yung isa gusto sa bahay lang? Or yung isa gustong ng traditional relationship na gustong ikasal agad, tapos yung isa parang gusto go with the flow hanggang hindi mag-senior, hindi ikasal. I don't know. Parang may malaking pagkakaiba kayo sa readiness, sa values, how you see the relationship. Ang laki ng nakikita kong disconnect at adjustment. And unless both of you are really, really, really willing to make things work out, medyo challenging talaga tong connection na to. Okay? Merong mga duda ang feminine dito if the masculine is entertaining other energies. But, though wala siyang, I don't know, screenshot, wala siyang talagang ebidensya, pero nararamdaman niya na may ine-entertain na iba yung masculine. Okay? So, number 1 here, dapat mag-usap. Okay? Heart to heart. Maging honest na. Kasi wala rin namang mangyayari kung tago-taguan tayo dito. Okay? Hindi ko nakikita na may magandang outcome sa relationship na to because it feels like may trust issues. And the level of readiness and definition of love, the definition of commitment magkaiba. For the other person, basta tayo, basta official, basta kilala ka ng parents ko, ng tropa ko, okay na yan. But yung isa, naghahanap ng like more stable form of relationship, of commitment, of promise, engagement, kasal, to live in together, something like that. Hindi pareho. And hindi siya kumbaga sa dalawang pirasong puzzle, hindi fit. And kapag pinilit mong pagdikitin yon, masisira yung isa or both. You know. Hindi aligned for now. But may nakikita akong soul connection here. If makayanan yung ayusin to, then this would be like a good partnership, power couple energy. But then, pag hindi talaga the level of readiness, then no. For now, wala akong masasabing good news, but I'm praying with you na makagawa ka ng tamang decision for you, especially for you. Siyempre, dapat yung person na kasama mo right now ay align dun sa personal goals mo. Hindi yung ikaw ang mag-a-align kung saan papunta yung person mo. Kasi, the only person na constant sa buong buhay mo hanggang huling hininga mo, ikaw lang. Kahit kasi hodang sino yung makilala mo, makasama mo, kay ma-engage ka, kay mag-live-in kayo, kay makasal ka, hindi yun guarantee na yan yung makakasama mo. So, be loyal to your goals. Be loyal to your personal growth. Be loyal to your soul purpose. Ano ba yung calling ng soul mo? Tumulong, mag-charity, mag-aral para magturo, mag-aral para i-share yung wisdom mo, mag-aral para makatulong sa community. Kasi nandun yung happiness ng soul mo eh.
I don't know, but I find it really, hindi ito yung soul, hindi ibang tao ang soul purpose mo. Ang soul purpose mo ay makatulong sa, kumaga ano yung ambag mo sa earth. Okay? Bigger purpose. Not just love life. Not just realizing na the best thing that happened in your life is yung person mo. Ano ba? Gising, okay? Hindi ganon. Soul purpose mo. Saan ka, like, mag-flourish? Saan ka magiging of help sa society? Ano yung maitutulong mo? Charity, spreading your wisdom, and spreading kindness, spreading the love in a way na, to love the people. Hindi magmahal ng marami. Mga Gemini na to, okay? So, yeah, mental clarity, amethyst. The pink crystal is the rose quartz. If you're manifesting abundance, we have the citrine, the happiness, and lucky crystal. Also, the carnelian. This is for good luck and courage to do your manifestation. Meron din tayo, the black crystal, the Madagascar black tourmaline, grounding of energies, anti-negative energy to shoo away bad juju and evil eye. Same as the Nazar amulet. Ito yung evil eye bracelet natin. Okay? PM lang para sa mga crystals. Nakasale tayo hanggang katapusan ng March. And then, be very careful sa mga nagme-message sa inyo. If you're ready to have your personal reading, just send me a direct message. And then, if ever na gusto nyo na mag-send, whatever, basta i-message nyo ko and ako yung magbibigay ng proof sa inyo na ako talaga yung kausap nyo, okay? And yung number natin, nag-iisa lang naman yan, nakalagay sa profile photo natin, yung purple na profile photo natin, alright? And that would be the Gemini reading for the month of March. See you again in a few days for your bonus reading. And ingat sa mga scammers, alright? PM for your personal reading at sa ating nakasale na crystals. Bye-bye!